Mundo si Han Xiao. Lito siyang sumagot, sige po, Boss Bai. Makalipas ang ilang sandali, sa bahay ng mga empleyado ng pabrika ng salot sa Magic City. Sa labas ng pinto, may ilang patay na halimaw na nakakalat. Paglipat sa silid ng ama ni Han Xiao. Sina Chen Bai at Han Xiao ay naghanap sa paligid para sa mga pahiwatig ngunit wala pa ring natuklasan. Nagsalita si Han Xiao. Nasuri na ang lugar ng trabaho ni tatay. Walang espesyal. Marahil ang susunod na pahiwatig ng misyon ay wala rito. Narinig ito ni Chen Bai. Agad na sinabi, kung gayon, samahan mo akong tuklasin ang pinagmulan ng salot. Ngunit kung sabihin kong tumakbo ka, kailangan mong umalis agad dito. Sumagot si Han Xiao. Sige, tiyak na hindi ako magdadalawang isip. Hinding-hindi ako magiging hadlang. Iwinasiwas ni Chen Bai ang kamay. Itinuro ang unahan. Nagsalita ng malakas. Ang lugar na iyon ang may pinakamataas na antas ng salot at konsentrasyon ng virus. Alam mo ba kung anong lugar iyon? Nag-isip-isip sandali si Han Xiao. Pagkatapos ay sinabi, ang lugar na iyon, siguro ang tangke ng dumi sa alkantarilya. Ang maruming tubig mula sa mga pabrika ng kemikal ay doon tinitipon. Pagkatapos ay inalala niya ang dalawang lawa sa loob. Sa loob, may dalawang napakalaki at malalim na lawa. Isang beses lang akong nakapunta roon. Ang hangin doon, pagpasok pa lang ay nahihilo na. Sa planta ng paggamot ng dumi sa alkantarilya ng pabrika ng salot. Binuksan ni Chen Bai ang maliit na bintana. Pumasok. Sa loob ay isang kuwebang lupa na may maraming dambuhalang kabute. May mga kumikinang na insekto. Dito ay maalinsangan at puno ng nakal-alasong singaw. Umatras si Han Xiao. Nagbulalas. Boss Bai. Tumingin si Chen Bai sa paligid. Pinakalma si Han Xiao. Gumamit ka ng mental na lakas para balutin ang sarili mo para maiwasan ang pagpasok ng salot kapag masyado kang malayo sa akin. Agad na sumagot si Han Xiao. Opo, mula sa kung saan. Isang lalaking nakabalabal na tumatakip sa ulo at mukhang napaka-misteryoso ang lumitaw. Nagsalita, mga anak ng salot, mga alipin ng virus. Tumayo siya sa ibabaw ng isang dambuhalang kabute. Itinaas ang dalawang kamay at bamulong. Mga anak ng kulto. Tumingala si Chen Bai. Pagkatapos ay kumuha siya ng buwelo. Tumapak sa paa. Sumugod. Isang iglap lang. Agad siyang nagbigay ng isang suntok na nag-aapoy sa mukha ng misteryosong lalaki. Ang suntok ay naglabas ng nagniningning na puwersa. Gayunpaman, hindi madaling kalabanin ang lalaking ito. Sa sandaling ito, naramdaman ni Chen Bai ang kanyang lakas at nag-isip. Hindi mabasag ang depensa. Ang talam ang pinakamalakas kong anyo ng pag-atake. Isang boss na may hirap na antas pero ganito kalakas ang depensa. Bumagsak sa lupa ang misteryosong lalaki at pilit na tumutukod sa tungkod para makabangon. Nagsalita patungo sa itaas. Sa aming itinakdang Diyos, ialay ang pinakamataas na paggalang at pinakataimtim na panalangin. Umaasang ang aming itinakdang Diyos ay maagang magpapaliyab ng banal na apoy. Ang mga salitang ito ay medyo mahirap intindihin. Mahinahong lumapit si Chen Bai. Puno ng pagtataka, nagpatuloy ang misteryosong lalaki. Dalhin ang biyaya ng salot. Ikalat sa buong mundo. Si Han Xiao sa tabi. Naduwag. Ay nag-aalalang tumakbo patungo kay Chen Bai. Nang makita ang kakaibang nangyayari sa paligid. Natigilan si Han Xiao. Nahulaan. Boss Bai. Hindi kaya sila lumuluhod sa iyo. Natulala rin si Chen Bai. Lito siyang nagsabi. Hindi ko rin alam. Baka nga. Ngayon lamang tumayo ang misteryosong lalaki sa posisyong nakaluhod. At nagpakilala siya ng may paggalang. Siyempre, nakaluhod siya sa iyo. Dakilang Diyos na itinakda ng tadhana. Si Bukas Sumi ay laging handang ialay ang lahat para sa inyo. Maging buhay man o kaluluwa. Ang lalaking ito ay ang pinuno ng kulto ng salot. Si Bukas Sumi isa rin. Level 71. Dito, nanlaki ang mga mata ni Chen Bai. Nagulat siya at naisip, 3 beses na nagbagong banal na level 71. Sa nakaraang buhay, ang pinakamataas kong naabot ay level 79 lamang. Paano ang isang taong may ganitong lakas ay lumitaw sa simula pa lang ng pagsubok? Gayunpaman, nang si Meng Meng ay yumukod bilang guro, ang kanyang persepsyon sa espiritu ay antas di lamang. Sa ganito kalaking agwat, paano niya naramdaman ang pangalan at antas ng banal? Hindi ka panipaniwala, tiyak na wala siyang anumang depensa laban sa akin. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit at nagtanong ulit, ako ba ang itinakdang Diyos ninyo? Sa kasong ito, ang dakilang hanggal na si Han Xiao ay talo pa rin. Yumuko si Bukas Sumi, hindi makatingin ng diretso sa mukha ni Chen Bai. Sumagot, opo, ginamit ng mataas na pari ang kanyang buhay bilang kabayaran para gabayan ang inyong pagdating sa kulto. Natanggap ninyo ang marka ng salot sa simula pa lang ng pagsubok. Tiyak na kayo ang aming itinakdang Diyos. Ngumiti si Chen Bai at naisip,
Sa nakaraang buhay, narinig kong bawat mataas na antas na talento ay may sariling natatanging pagkakataon. Iyon ang pinakamahalagang bagay. Marahil ito ang espesyal na pagkakataon ng Virus Monarch. Ang Diyos ng Salot. Ang pakiramdam ay mas malakas kaysa sa dugong demonyo ni Han Xiao sa kwento. Kaya nagsalita siya. Nagtanong kay Bukas Sumi. Kung gayon, ano ang magagawa mo para sa akin? Biglang sumaya si Bukas Sumi at lumapit. Sumagot agad. Nagbayad kami ng napakalaking halaga para makapasok sa pagsubok ng mas maaga. Para mismo matulungan kayo sa pagsubok. Ngayon, naging kumpiyansa si Bukas Sumi. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Tumingin ng diretso kay Chen Bai. At nagpatuloy. Napakaswerte ko at nakilala ko kayo ng ganito kaaga. Bawat miyembro namin na dumating dito ay maaaring mag-alay sa inyo ng isang kayamanan mula sa kulto ng salot. Na naaayon sa lakas ng bawat isa. Pagkatapos magsalita, nagpatuloy si Bukas Sumi sa pagpapaliwanag ng may mas taimtim na kilos. Na parang may kasalanan kay Chen Bai. Paumanhin. Hindi namin maaaring direktang ibigay ang lahat ng kayamanan sa inyo. Para maiwasan na matuklasan at guluhin ang kalooban ng universo. Tumayo si Chen Bai doon. Marahan lamang sumagot ng isang salita. Okay lang. Tuwang-tuwang sumagot si Bukas Sumi. Salamat po sa inyong pag-unawa. Itinakdang Diyos. Maaari po ba ninyong sabihin kung anong uri ng kayamanan ang kailangan ninyo? Binuksan ni Chen Bai ang bibig. Sinabi, mayroon bang balumbon ng pagpapalit ng propesyon? Malamig at walang emosyon ang kanyang mukha. Walang sino man ang makahuhula sa susunod na hakbang ng binatang ito. Narinig ito ni Bukas Sumi. Medyo nagulat siya. Nagtanong siya ulit, balumbon ng pagpapalit ng propesyon. Pagkatapos ay yumuko si Bukas Sumi ng paulit-ulit sa harap ni na Chen Bai at Han Xiao. Sinabi niya, syempre mayroon. Masayang-masaya siya sa loob ngunit pinipilit na manatiling kalmado. Natigilan si Chen Bai sa paggalang ni Bukas Sumi. Ilang segundo pagkatapos maghalongkat sa bulsa. Iniabot ni Bukas Sumi ang dalawang kamay. Dalawang item. Binasa niya ito ng malakas at malinaw. Plague Knight Antas S Insect Master Antas S. Pagkatapos. Hindi pa tapos ang dalawang ito. Ibinuka ni Bukas Sumi ang mga braso at ginamit ang lakas. Pinalipad pa itaas ang isang kumikinang na balumbon ng libro. Nagpatuloy siya. Mayroon ding aklat ng kasanayan mula sa Antas 2S, ang pinakamahalaga sa kulto. Nagulat si Han Xiao ng husto. Nagbulalas siya. Antas 2S. Si Chen Bai naman ay huminga ng malalim at sinabi, mayroon bang Antas 3S? Dahil ang Antas 3S ay mahirap. Medyo nag-aalangan si Bukas Sumi. Sinabi niya, maaaring hindi ninyo alam. Ngunit ang propesyon na Antas 3S sa simula pa lang ay halos imposible. Maraming mga Diyos ang mula rin sa propesyon na Antas SA o kahit B na umangat sa Antas 3S. Narinig ito. Seryosong nagsalita si Chen Bai ng diretso kay Bukas Sumi. Alam ko. Ngunit kailangan ko lamang ng papel ng pagpapalit ng propesyon na Antas 3S. Si Han Xiao sa likuran ay hindi alam kung paano magpapaliwanag. Ngumiti na lamang sa sitwasyon. Tumulo ang luha ni Bukas Sumi sa kanyang mga pisngi. Tumatawa siya habang umiiyak. Nagsasalita, kailangan lamang ng papel na Antas 3S. Nagbago ang emosyon mula sa saya patungo sa kaligayahan. Hindi mapigilan ang luha. Lumuhad si Bukas Sumi gamit ang dalawang tuhod at itinaas ang dalawang kamay. Sumisigaw. Ito ang ating hinaharap na Diyos. Ang kulto ng salot ay may pag-asa ng mabuhay muli. Dito, medyo nadismaya si Chen Bai. Hinaplos niya ang buhok. Yumuko ang mga mata. Ulong. Kung wala, titingnan ko na lang ang ibang mga bagay. Ngunit pinigilan ni Bukas Sumi ang salita ni Chen Bai. Nagmamadali siyang sumagot agad. Hindi. Mayroon po. Mayroon kaming paraan para makuha ang papel na Antas 3S. Akala mo, dahil sa kilos kanina, hindi matutugunan ni Bukas Sumi ang hiling. Medyo nagulat si Chen Bai. Nagtanong ulit, posible ba? Habang nananatili sa posisyong nakaluhod. Nagpaliwanag pa si Bukas Sumi. Opo, hindi tiyak na makukuha ito. Bukod dito, kailangan ninyong personal na pumunta para kunin ito. Tinitigang nagtanong ulit si Chen Bai. Paano? Anong paraan? Mabilis na nagbago ang emosyon ni Bukas Sumi. Tuwang-tuwa siya nang banggitin ito. Maaari akong magbukas ng isang espesyal na lihim na espasyo. Maaari itong humantong sa pinakamalaking kaganapan ng salot na nangyari sa kasaysayan ng daigdig. Papasok kayo doon para kolektahin ang mga buto ng salot na naitala sa kasaysayan. Ang mga usbong na iyon ay gagamitin para bumuo ng papel ng pagpapalit ng propesyon. At may posibilidad na makatanggap ng balumbon na Antas 3S. Naghalukip-kip si Chen Bai. Isang kamay ang inilagay sa baba. Nag-isip, at nagsalita. Kung may pagkakataon, tiyak na dapat subukan. Yumuko si Bukas Sumi. Kinuha niya ang setro.
Itinukod ang tungkod sa lupa ng may katiyakan. Umihip ang hangin. Nagpalipad ng buhok. Bumulong siya ng isang linya sa bibig. Gagamitin ko ang aking buhay, lakas, at kaluluwa bilang alay. Maging hagdanan patungo sa aking Diyos. Ang banal na daan ng salot. Sumigaw si Bukas Sumi ng malakas. Binuksan ang mga mata. Nagniningning ito na parang flashlight. At sa paligid ay nag-aapoy ng berdeng apoy. Ngayon, ang buong katawan ay naging berdeng apoy ng espiritual na lakas. Nag-aalab. Kumakalat palabas. Bawat bugso. Makalipas ang ilang sandali, ang setro na may batong hiyas ay bumagsak sa lupa. Dalawang abiso ang lumitaw. Nais mo bang pumasok sa hiwalay na lihim na dungeon? Ang mga panaghoy ng 80 milyong kaluluwa. Natitirang oras para pumasok sa dungeon, 2 minuto 56 na segundo 13. Nakatayong tahimik sina Chen Bai at Han Xiao. Naglaho si Bukas Sumi sa harap nila. Wala nang natira kundi isang dambuhalang kabute. Tumingala si Chen Bai at sinabi, "Nakakatawa, ito ay isang hiwalay na dungeon. Hindi kita maaaring isama." Kinamot ni Han Xiao ang ulo. Nahihiya, nagsalita, "Boss Bai, ang ibig mong sabihin ay, ganoon kalakas na boss." Inalay ang lahat para lang mabuksan ang dungeon, hindi rin ako maglalakas loob pumasok. Ngayon lamang lumingon si Chen Bai at tumingala sa mataas na kabute. Nag-aalala siya at kinakalkula ang oras. Limitado ang oras ng pagbubukas ng espesyal na pinto. Ihahatid muna kita palabas. Kung hahayaan kitang lumabas mag-isa. Kung hindi ka mapatay ng mga insekto. Mahahawaan ka naman ng salot. Sa Magic City, malapit sa lugar ng pabrika ng salot. Sa madaling salita, nailabas na ni Chen Bai si Han Xiao nang ligtas mula sa lihim na lugar. Iniwan si Han Xiao na nakatayo sa gitna ng kalsada. Tinitingnan ng anyo ni Chen Bai na papaalis sa mga gusali. Sinabi niya, "Ano ba ang pinagdaanan ko?" Si Han Xiao ngayon, dahil walang magawa, ay pumasok sa chat group para makipag-usap sa lahat, na may layuning magyabang. Si Han Xiao, gamit ang pangalang, ang iyong Han King. Nagsimula ng usapan, "Nasa Magic City ako. Katatapos lang magpaalam kay Boss Bai. Hindi ninyo mahuhulaan kung ano ang pinagdaanan ko. Yezi, kumusta na si Boss Bai? Ako talaga hindi isang sword immortal. Pakitanong mo naman para sa akin kung kailan libre si Boss Bai at si Meng Meng. May isa pa akong dungeon na hindi pa natatapos. Ang iyong Han King, sword immortal. Maghintay ka na lang. Mukhang walang oras si Boss Bai para tulungan ka. Overlord, nagpapatuloy ka pa rin sa pagtatago. Mag-ingat ka. Bibigyan kita ng ilang butas dyan sa Magic City. Ang iyong Han King, huwag. 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 Kuya Overlord, itago mo na ang galit mo. Sasabihin ko na. Sasabihin ko na. Ang iyong Han King, isang napakalakas na NPC ang lumuhad. Nag-alay ng balumbon ng pagpapalit ng propesyon kay Boss Bai. Pero hindi pa rin nasiyahan si Boss Bai. Ang account na nagngangalang Overlord, na si kuya na may kayumangging buhok, ay nagbago rin ng ekspresyon. Nagkomento siya, "Gaano kalakas? Ang iyong Han King, nakasuot ng isang tela lamang. Buong lakas na umatake si Boss Bai pero hindi mabasag ang depensa. Napakatibay talaga. Overlord, paano nangyari iyon?" Itinuro ni Huya ang sistema. Nagsulat ng komento. "Anong balumbon ng pagpapalit ng propesyon? Ang iyong Han King, 2 balumbon S 1 balumbon SS." Si Huya, na si Shui Chuan, nakaupo sa silid, nagsalita. Pero hindi pa rin nasiyahan si Boss Bai. "Ang iyong Han King," sinabi ni Boss Bai. "Kung hindi antas 3S, huwag na." Shui Chuan, "Ang iyong Han King," pagkatapos. Inalay ng NPC na iyon ang sarili niya kay Boss Bai para magbukas ng isang dungeon para kunin ang balumbon ng pagpapalit ng propesyon 3S. Si Yezi, isang binatang may kulay kahel na buhok na mukhang bata pa. Sumagot, inalay ang sarili. Si Han Xiao, pagod na sa pagupo, ay humiga na sa upuan para ipagpatuloy ang pagchat. Ang Air of Wind ay nagsabi, "Siguradong ang agwat sa pagitan ni Boss Bai at natin ay mas malaki pa kaysa sa agwat sa pagitan natin at ng mga ordinaryong evolved." Overlord, sa tuwing pagkatapos kong pumatay sa lahat ng direksyon at makatanggap ng balita tungkol kay Boss Bai, nawawala ang kaunting yabang ko. Ang iyong Han King, payo ko sa iyo. Huwag kang humanap ng gulo. At saka, huwag mong ikumpara ang sarili mo kay Boss Bai kung sino ang mas malakas. Kundi gamitin mo si Boss Bai para ipakita ang sarili mo. Nasa iisang grupo tayo kasama si Boss Bai. At ito pa ang chat group BLG 001, hindi ba't napakakol? Yezi, tama ka. Ngunit ayokong gamitin si Boss Bai para ipakita ang sarili ko. Gusto kong gawin ang kabaligtaran. Mga halimaw. Sa ibang pangyayari, si Chen Bai ay nakatuon ng pansin sa orasan na buhangin na nakasabit sa kanyang leeg. Naisip niya, bakit lumitaw ang orasan na buhangin?
Pagkatapos ay itinago ni Chen Bai ang maliit na orasan sa loob ng damit at bamulong mag-isa. Nasaan ako? Sa harap niya ay isang mariingal na tarangkahan ng lungsod. Napakaganda at napakalaki ng lugar na ito. Si Chen Bai na maliit ay tumingala. Nagulat. Ang romanong batong tarangkahan. Ang lihim na lugar na ito ay Florence. Habang naglalakad si Chen Bai, umiling siya. Tiningnan ang paligid ng lihim na lugar. Hindi niya mapigil ang humanga. Ito marahil ang Florence noong Middle Ages. Hindi katakatakang tinawag itong kabisera ng sining ng mundo. Ngunit, ngayon lamang napansin. Pagpasok sa tarangkahan ng lungsod. Ang malapad na kalsada ay may maraming bahay at tindahan na magkakatabi. Gayunpaman, walang katao-tao. Kinamot ni Chen Bai ang ulo. Nahihiya. Bakit walang tao rito? Makalipas ang ilang sandali, malayang naglakad si Chen Bai. Dumaan sa isang maliit na eskinita. Tumingin siya sa loob. Natuklasan niya ang isang anyo na nakatakip ng husto. Nakaupong nakayupyop. Umuubo. Ubo-ubo. Sumulyap siya. Medyo nagulat si Chen Bai. Natuklasan sa isip. May tao pala. Sakto namang pumasok siya sa maliit na eskinita na iyon. Medyo madilim dahil sa anino. Ang taong nakatalukbong. Nakaupong nakayupyop. Nang makita siyang papalapit, ay nagsalita para paalisin siya. Lumayo ka. Estranghero. Ubo-ubo, huwag kang lumapit dito. Isa akong maruming makasalanan. Ubo-ubo, pinarusahan ako ng Diyos kaya nahawaan ako ng sakit. Ang taong ito ay nakaupong nakayupyop. Pilit na tinatakpan ang buong mukha. Naawa si Chen Bai. Lumapit. Ipinatong ang kamay sa ulo at sinipsip lahat ng virus sa katawan nito. Mahinahon siyang nagsalita. Isang kaawa-awang tao. Gusto mo bang mabuhay pa? Nag-abiso ang sistema. Nasipsip ang virus ng Black Death. Plague virus. Puntos ng virus dagdag 3. Tiningnan ang daloy ng virus na mahika na nasipsip niya sa kamay. Naramdaman ni Chen Bai. Naisip. Lumalabas na Black Death pala. Lumitaw ang system panel. Nagpakita ng mga detalye. Nakipag-ugnayan sa Black Death. Na-unlock ang misyon ng kulto ng salot. Nakatagong side quest Plague Seed. Ang mga panaghoy ng 80 milyong kaluluwa. Panimula ng misyon sa kasaysayan ng daigdig. Ang Black Death ay pumatay ng hindi bababa sa 80 milyong tao. Ang salot ay kumalat sa lupaing ito. Ang kulto ng salot ay may responsibilidad at kakayahang bawiin ang mga usbong ng salot na ito. Layunin ng misyon, kolektahin ang mga usbong ng salot. Gantimpala ng misyon, ang mga nakolektang usbong ng salot ay gagawing balumbon ng pagpapalit ng propesyon na uri ng salot kapag natapos ang misyon. Naghalukip-kip si Chen Bai. Ipinatong ang kamay sa baba. Nag-isip, ano ang usbong ng salot? Paano ito kokolektahin? Kailangan kong linawin muna ang mga bagay na ito. Ang tao kanina, ngayon lamang tinanggal ang talukbong. Lumalabas na isa siyang magandang babae na may pulang buhok. Naguguluhan ang babae nang maramdamang bumalik sa normal ang kanyang katawan. Nautol, mukhang. Natuklasan niyang si Chen Bai ang tagapagligtas niya. Gumawa ng senadoryas ng krus ang babae at masayang nagsabi sa kanya. Salamat po, sugo ng Diyos. Salamat po sa pagpapaalis ng aking salot. Nais kong sumunod sa inyo at pagsilbihan kayo. Wala siyang sinabi. Marahan lamang kinuha ang maskarang hugis tuka ng uwak na nakasabit sa balikat at nag-isip. Tama, talagang kailangan ko ng mga tagasunod at katanyagan. Ang pagkuha ng impormasyon at paghahanap ng mga bagay ay magiging mas madali ng ganito. Isinuot niya ang maskara sa bibig. Habang isinusuot, sinabi niya, hindi na kailangang gumawa ng senadoryas ng krus. Hindi ako sugo ng Diyos. Nagtatakang nagtanong ulit ang babaeng may pulang buhok. Kung gayon, sugo po kayo ng aling Diyos. Tumapak si Chen Bai ng mayabang. Nagsalita ng may katiyakan. Hindi ako sugo. Ang munting babae, na nakaupo malapit sa lupa, ay nagulat. Isinuot ang maskara sa harap ng inosenteng munting babae. Ginamit ni Chen Bai ang lakas gamit ang maskara para itago ang kanyang pagkakakilanlan at nagutos. Ako ang Diyos ng salot. Pumunta ka. Sabihin mo sa lahat ng tao na kaya kong puksain ang kanilang salot. Sabihin mong pumunta sila sa plaza ng Panginoon para hanapin ako. Pagkatapos ng mga salitang ito, masunuryang sumunod ang babaeng may pulang buhok sa kanyang salita. Tumakbo siya sa gitna ng interseksyon at sumigaw ng malakas para marinig ng mga mamamayan sa lungsod. Mga taong dumanas ng hirap ng salot. Pakinggan ninyo ako. Ang Diyos ng salot ay bumaba na sa lupa. Kasalukuyan siyang nasa plaza ng Panginoon. Masaya siyang itinaas ang kamay. Lumingon. Sumigaw papasok sa isang bahay. Mga mamamayan, pumunta tayo sa plaza ng Panginoon. Pupuksain ng Diyos ng salot ang ating virus. Sa sandaling ito lamang may isang anino na mukhang napakapangit ang dahan-daang sumilip sa pinto. Hindi nang ahas magsalita, tumakbo ang babae sa bawat eskinita. Sumisigaw ng malakas.
Nakakakuha ng atensyon ng maraming taong may sakit tulad niya. Mga taong dumanas ng hirap ng salot. Pumunta tayo sa plaza ng Panginoon. Pagkatapos ay nagdagdag pa siya para tumaas ang kredibilidad. Kung hindi kayo naniniwala, maaari kayong lumabas at tingnan ako. Kilala ninyo akong lahat. Isang babae sa loob ng bahay ang tumingin sa labas. Ang lalaking nakabalot sa kumot, katabi ng dalawang batang umiiyak dahil sa sakit, ay nagsalita, nagtanong sa asawa, sino ang sumisigaw sa labas? Ang asawa, na nakatayo pa rin sa pinto, habang nagmamasid, sumagot, si Elena, kawawang babae, marahil dahil sa sakit, nawalan na siya ng katinoan. Taimtim na sumigaw si Elena. Nagpakilala, ako si Elena, anak ng mayamang mangangalakal na si Henry. Nag-donate ka ng lahat ng ari-arian sa simbahan ngunit namatay pa rin ang buong pamilya dahil sa salot. Lumabas kayo at tingnan ninyo. Henry, Elena, lubos na akong gumaling. Narinig ito, sa kanan ni Elena. Isang babae at isang matandang lalaki ang bahagyang nagbukas ng pinto. Mausisang nagtanong sa kanya, talaga bang magaling ka na? Iya, taimtim na inilagay ni Elena ang kamay sa dibdib. Sumagot, narinig ba ninyo akong tumatawag sa kalye ng matagal pero hindi umuubo? Makalipas ang mahabang sandali, maraming taong may sakit ang naniwala sa salita ng magandang si Elena. Pilit silang lumapit kahit may sakit at pinalibutan siya. Kalmadong nagsalita si Elena ng malakas. Mga Ginoo, mga ginang, tingnan ninyo, pinagaling ako ng Diyos ng salot. Hindi ninyo kailangang mag-donate o magpadugo. Hindi rin kailangang manalangin. Kailangan lamang pumunta sa plaza ng Panginoon. Isang babae ang naglagay ng kamay sa noo ni Elena para suriin ang temperatura. Masaya ring hinayaan ni Elena. Hindi lumaban, na parang hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Nanginginig na bamulong ang babae. Totoo, totoo, hindi umuubo, hindi rin nilalagnat. Mukhang ang mga tao rito ay desperado na sa kakaibang sakit na ito. Ngayon, na parang may bagong pag-asa. Inilagay niya ang dalawang kamay sa pisngi. Umaagos ang luha, nagsalita, Diyos ko, nailigtas na ba ang mga anak ko? Samantala, sa lugar kung nasaan si Chenbei, Europa noong Middle Ages, Florence, Plaza ng Panginoon, habang naghihintay kay Elena, naglakad-lakad siya, sinuri ang lugar, at nag-isip tungkol sa sitwasyon sa lungsod. Sa kasalukuyan, marahil ay ika-14 na siglo. Ang paggamot sa Black Death ay lubos na nakasalalay sa pananampalataya at paraan ng pagpapadugo. Noong ika-14 na siglo, ang epidemya ng Black Death sa Europa ay pumatay ng humigit kumulang 25 milyong tao. Sa buong mundo, ang bilang ng mga namatay dahil sa Black Death ay higit sa 80 milyon. Tumingala siya, malalim ang iniisip tungkol sa hinaharap. Nagpatuloy sa pag-iisip, kung ang pinagmulan ng salot ay wala rito. Kailangan ko bang libutin ang buong mundo? Isang malakas na sigaw mula sa likuran ang nakakuha ng atensyon ni Chenbei. Dakila at maawang Diyos ng salot. Sumulyap siya. Si Elena ay pagod na tumatakbo pabalik kay Chenbei at nagsalita. Patawarin ninyo ako dahil hindi ko alam ang tamang paggalang at pagtawag sa inyo. Ayon sa inyong bilin, sinikap kong dalhin ang lahat dito. Sumusunod kay Elena ay napakaraming taong may sakit. At pilit silang sumusunod kay Elena para makita ang Diyos at humingi ng lunas. Tumayo sa harap ng maraming tao. Ibinuka ni Chenbei ang mga braso. Nagpakita ng pagiging malapit. Nagsalita muna. Lumapit pa kayo ng kaunti. Huwag kayong matakot, mga kaawa-awang bata. Isang batang pamilya ang tumakbo palapit kay Chenbei. At napanganga silang lahat sa kanilang nasaksihan. Ang bibig ay hindi tumitigil sa pag-ubo dahil sa sakit. Iniunat ni Chenbei ang kanyang braso patungo sa maliit na pamilya. Ang virus na mahika niya ay nahati sa anyong parang mga ugat ng puno. Gumapang patungo sa kanila, habang ginagamit ang kakayahan. Sinabi niya, naway makalaya kayo sa pananalasa ng salot magpakailanman. Ang enerhiya ni Chenbei, saan man ito dumaan, ay sumisipsip ng virus. Sinipsip niya ang virus sa katawan ng maliit na batang naghihingalo muna. Pagkatapos, ang mga galamay na mahika ni Chenbei ay itinaas siya paitaas at gumapang. Kumalat sa napakaraming tao. Sinipsip lahat ng virus na nagdudulot ng sakit. Natahimik ang paligid. Makalipas ang mahabang sandali, ang maliit na pamilya kanina ay malusog na ngayon. Niyakap ng maliit na batang lalaki ang ina. Umiiyak habang tumatawag, Inay. Ang batang babae ay lumuluha sa kaligayahan. Tiningnan ng ama, ang batang lalaki sa mga bisig ng ina. Nanlalaki ang dalawang mata. Nagsalita ng malakas, Inay, Inay, huwag kang umiyak. Hindi na ako nahihirapan. Hindi ka pa rin ba komportable? Inay, mahigpit na niyakap ng ina ang bata. Naiiyak na sumagot, okay lang ako, Inay. Hindi na rin ako nahihirapan. Ang mga taong pinagaling ni Chenbei.
Tuwang-tuwa silang nagsabi sa isa't isa. Napakaganda. Mas komportable na ako ngayon. Hindi na rin ako nilalagnat o umuubo. Bumalik na ang lakas ko. Ito ay tunay na isang himala. Tumayo si Chen Bai sa gitna nila. Isang lalaki ang sumigaw ng malakas. Dakilang Panginoon ng Simbahan ng Liwanag. Isang babae sa tabi ang mabilis na nagayos ng damit. Hanggal. Hindi siya mula sa Simbahan ng Liwanag. Huwag mong lapastanganin ang dakilang Diyos ng salot. Ang mga tao rito ay labis na naantig. Sunod-sunod silang yumuko. Nagpasalamat kay Chen Bai. Isang lalaki. Habang umiiyak, nagsalita, dakilang Diyos. Salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa salot. Nais kong manampalataya sa inyo magpakailanman. Diyos ng salot. Napakalumanay at napakabait ni Chen Bai. Hindi siya mayabang. Marahang ibinuka ang mga braso. Sinabi pabalik, lahat, tumayo kayo. Maaaring medyo hindi pa kayo komportable. Ito ay dahil ang salot ay nagdulot ng ilang pinsala sa inyong katawan. Umalis na kayo rito. Bumalik para magpahinga sandali. Unti-unting gagaling ang inyong katawan. Pagkatapos ay maingat siyang nagpaalala sa mga gumaling na. Bilisan ninyo. Sa likuran ninyo. Marami pang mga bata ang ginugulo ng salot. Ngayon lamang lumingon si Chen Bai. Nagsalita ng may katiyakan kay Elena para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Ang pagsamba ng mga tao ay hindi ang bagay na gusto ko. Ang nais ko ay hindi na sila guluhin pa ng salot. Nakita ng matandang babae ang kabutihang loob ni Chen Bai. Napaluha siya. Umiiyak. Diyos ko. Talagang iniisip ninyo kaming mga makasalanan ng ganito. Paano ko pupurihin ang inyong kadakilaan? Itinaas ni Elena ang kamay at sumigaw ng malakas sa gitna ng karamihan. Hindi na natin dapat guluhin pa ang banal na nagpapaalis ng salot. Ang mga gumaling na, sumunod kayo sa akin. Umalis tayo sa tulay ng Arno. Sama-sama nating ikalat ang habag ng Diyos sa buong Florence. Katatapos lang niyang magsalita, isang mabigat na yabag ng kung sino ang papalapit. Tumingin ang maraming mamamayan. Agad nilang nakilala, at lahat sila ay natakot. Nagsigawan. Dumating na ang mga kabalyero ng simbahan. Sa harap ni Chen Bai ay 3 kabalyero ng simbahan. Galing sila sa simbahan at buong lakas na nagpapakita ng kapangyarihan. Sumigaw ang pinuno. May nagsumbong na mayroong nagpapanggap na Diyos dito at nagkakalat ng maling pananampalataya. Ang mga walang kaugnayan. Lumayo kayo. Narinig ito ng mga tao. Tumakbo sila sa lahat ng direksyon. Isang lalaking nakatayo sa harap ang itinuro si Chen Bai at pag-alit na nagtanong. Ikaw ba ang nagkakalat ng maling pananampalataya? Narinig kong nagpapanggap kang Diyos ng salot. Hindi hinintay ng lalaking ito na sumagot si Chen Bai. Agad siyang sumugod at malakas na hinugot ang espada. Umungol. Ang salot ay parusa ng Diyos. Paanong magkakaroon ng Diyos ng salot? Mga hanggal na erehe. Sa loob ng maskara, bahagyang ngumiti si Chen Bai nang may paghamak. Naisip niya, ito ang pagkakataon. Hinayaan ng ating bida na sumugod ang lalaki mula sa simbahan at hiwaan siya. Sa sandaling ito, nag-isip siya, ang pagkakataon para lubusang maging Diyos dito. Hindi lamang isang espada, kundi 2 lalaki pa sa likuran ang sumugod din. Sabay-sabay na tumusok kay Chen Bai. Bahagya siyang napatras. Tahimik si Chen Bai nang nakakatakot. Akala ng binata sa simbahan ay natapos na niya ang bida. Itinaas niya ang espada sa kamay. Sumigaw, napatay na ang erehe. Mga makasalanan. Bakit hindi pa kayo nagsisisi sa inyong mga kasalanan? Lumuhad kayo at magsisi. Naloko kayo ng erehe. Ito ang dahilan kung bakit kayo nagdurusa sa salot. Ngunit ang 2 kasama niya ay nakapansin ng kakaiba. Agad silang nag-abiso. Kapitan, siya. Naguguluhan at natatakot ang mga lalaking ito. Sa isang iglap, walang nangyari kay Chen Bai. Tinanggal pa niya ang maskara at ngumiti ng napakagwapo. Sinabi pa, walang epekto. Nakita ni Elena ang mga tao mula sa simbahan. Dumampot ng malaking bato. Itinaas ito para ihagis. At sumigaw. Lintik, paano ninyo nagawa iyon? Iniunat ni Chen Bai ang braso. Hinarang si Elena. Pinigilan siyang kumilos. At sinabi, tumigil ka, Elena. Hindi ako nasaktan. Galit na sumagot si Elena para sa kanya. Naiintindihan ko po, dakilang Diyos ng salot. Syempre hindi kayo masasaktan ng mga espadang ito. Ngunit nang ahas silang saktan kayo. Kinagat ng babaeng may pulang buhok ang ngipin. Nagpatuloy, tiyak na kailangan ninyong parusahan ang mga hanggal at walang kabuluhang kabalyero ng simbahan ng liwanag na ito. Bamulong siya, ibagsak ang parusa ng Diyos. Ang 3 nasa simbahan ay natigilan dito. Sumimangot sila at nahirapan. Si Chen Bai ay mahinahon pa rin at nagpakita ng pagiging mapagparaya. Nagpatuloy, hindi, mali ka, Elena. Hindi nila ako kayang saktan. Hindi ako maghihiganti. Hindi ako magpaparusa sa kanila. Ngayon,
Kahit gaano karaming beses pa nila akong saksakin ng espada, magpapatuloy pa rin akong tulungan ang lahat na makalaya sa hirap ng salot. Ang mga salitang ito na binitawan ni Chen Bai ay lalong nagpatibay sa tiwala ng mga mamamayan. Nagsigawan sila at sumigaw. Ito ang tunay na Diyos. Ang tunay na maawang Panginoon. Diyos ko, maawang Diyos ng salot, nais naming sumunod sa inyo magpakailanman. Ang tatlong kabalyero ng simbahan ay natigilan din sa kilos ng mga mamamayan sa lungsod. Para silang naiwan at hindi alam ang gagawin. Sa ibang pangyayari, sa simbahan ng liwanag, sa malaking katedral, ang lalaking may dilaw na buhok na mukhang may mataas na posisyon dito. Lumabas siya sa harapan, nakapameaywang, nagsalita ng malakas sa taong nasa likuran. 3 araw, ang lintik na ereheng iyon. 3 araw lamang ang kailangan para gawing mga tagasunod niya ang hindi bababa sa 70% ng buong populasyon ng lungsod. Ngayon ay linggo, pero 7 lamang ang dumating sa katedral. Ang mukha ng obispong ito ay hindi gaanong nakaka-relax. Kinagat niya ng mahigpit ang ngipin. Naiinis na nagpatuloy. Obispo Ron, noong araw na iyon sa plaza ng Panginoon, dapat sana ay pinatay na siya ng buong pangkat ng kabalyero. Pinilit mo akong pigilan. Ngayon, lahat ng ating mga tao ay pumunta na roon. Maging ang mga kabalyero ay 5 na lamang ang natitira. Maging ang pagbabantay sa katedral ay kulang na sa tao. Ang obispo ay mukhang walang pakialam. Lumingon siya, matatag na sumagot. Pinaninindigan ko ang aking pananaw. Arsobispo Haken, nakita mo rin kung ano ang nangyari sa loob ng 3 araw na ito. Kumunat ang noo ni Haken. Hindi nagustuhan, ngunit ang matandang obispo Ron ay tumingin sa malayo. Nagpatuloy, masyadong bigla ang kanyang paglitaw. Ipinakita niya ang kakayahang magpaalis ng salot. 3 araw lamang ang kinailangan para libutin ang buong lungsod. Pinagaling ang lahat ng may sakit. Nanguna si Obispo Ron kay Arsobispo Haken. Tumingin sa mga tao. Mahinahon siyang nag-analyze. Itinuro niya ang paraan ng pag-iwas at pagpigil sa pagkalat ng salot sa mga mananampalataya. Pinangunahan niya ang mga mananampalataya na alagaan at gamutin ang mga naalis na sa salot ngunit hindi pa bumabalik ang lakas. Pagkatapos ay sumeryoso ang kanyang mukha at nagsimulang kilalanin si Chen Bai. Bagamat ang kanyang mga doktrina ay malabo at mahirap intindihin, lahat ay mga bagong salita tulad ng maliit na organismo. Kalinisan, pagpaparami, bakterya, at kung ano-ano pa, ngunit walang anumang naghihigpit sa mga mananampalataya. Humihingi ng alay. Marahil ay tama ang pagtatasa ni Obispo Ron. Nag-analyze siya at nagdagdag pa tungkol kay Chen Bai. Sinabi pa niya sa lahat na ang maawang Diyos ay hindi hahayaan ang mabubuting tao na mag-awayan dahil lamang sa pananampalataya. Hindi nasiyahan si Arsobispo Haken. Binuksan niya ng malaki ang bibig. Kaya nagpatuloy si Obispo Ron. Kung noong araw na iyon ay kumilos tayo laban sa kanya. Sa mata ng lahat, sino ang Diyos at sino ang demonyo ay wala ng duda. Narinig ito. Mukhang hindi sang-ayon si Arsobispo Haken. Kinontra niya ang sinabi ng matanda. Mukhang tagasunod ka ng kulto ng salot, Ron. Pagkatapos, nanatili siyang galit at mayabang. Kinagat ang ngipin. Nagtanong kay Ron, hindi ka ba nag-aalala para sa simbahan ng liwanag? Para sa ating Panginoon. Inilagay ni Obispo Ron ang kamay sa dibdib. Tumingin siya ng diretso sa langit at malakas na nagsalita. Ang ating Panginoon ay ang tunay na kataas-taasang Diyos. Hindi natin kailangang mag-alala para sa Kanya. Ang kailangan nating alalahanin ay ang ating sarili. Sumulat na ako sa Santo Papa. Iniulat ang nangyari dito. Lumipat ang eksena sa ating bida. Nagpalabas siya ng isang kumikinang na globo. Pulang enerhiya ang lumulutang sa kanyang kamay. At nag-isip, ito ang buto ng salot. Si Chen Bai ay nasa silid ng isang maharlika. Nakaupo siya sa isang marangyang upuan. Hindi pa inaalok ng tsaa o tubig. Seryosong nakaupo, nagpapahinga. Naisip ni Chen Bai, dahil sa virus sa buong Florence. Pagkatapos kong kunin ito, namuo ito. Ang malaman kung paano makuha ang buto ng salot ay isang magandang bagay. Ngunit ang buong Florence ay nagbigay lamang ng ganito kaliit na progreso. Talagang masamang balita, lumitaw ang system panel. Nagpakita, buto ng salot ng itim na kamatayan. Progreso ng pagbuo, 0.001%. Natanggap ang kakayahan, haligi ng salot. Magtakda ng isang haligi ng salot. Ang mga mananalangin sa harap ng haligi ng salot, kasabay ng pagtanggap ng binyag, ay maaaring ilipat ang salot papasok sa haligi. Ang salot sa loob ng haligi ng salot ay magiging buto ng salot. Yumuko si Chen Bai. Ang mga mata ay nakatingin sa malayo. At naisip, mukhang kailangan kong libutin ang buong mundong ito para lubusang mabuo ito. Sa mismong sandaling ito, binuksan ni Elena ang pinto. Pumasok, sinabi niya, mahal na Ginoo,
Ang pinakamatapat ninyong mga tagasunod ay naghihintay sa inyo. Si Chen Bai ay abala sa kanyang malalim na pag-iisip. Nagulat siyang sumagot, sige, alam ko na. Agad siyang lumabas para makipagkita sa mga tagasunod. Magalang na yumuko si Elena. Lumuhad nang dumaan si Chen Bai sa tabi niya. Ang mga mamamayan, katatapos lang makita si Chen Bai na lumitaw. Lahat sila ay masaya at pinuri siya. Libu-libong mamamayan ng Florence ang nagtipon sa harap ng bahay kung saan tumigil si Chen Bai para magpahinga. Yumuko sila. Lumuhad kay Chen Bai na parang isang banal na bumaba sa lupa para iligtas ang sangkatauhan. Tumayo siya sa harap ng karamihan na sumisigaw at pumupuri sa kanya. Diyos ng salot, lahat ng bagay ay nabubulok. Ang mga nilalang ay hindi namamatay. Iwinasiwas ni Chen Bai ang kamay. Sumenya sa lahat na huwag nang gawin iyon. Nagsalita siya. Ang salot ng Florence ay napuksa na. Kailangan kong pumunta sa ibang mga lugar. Bago ako umalis, iiwanan ko kayo ng isang bagay. Iniunat ni Chen Bai ang braso sa isang tabi at pinakawalan ng enerhiya ng kanyang sarili. Bumuo ng isang haligi ng virus na mahika na umiikot na parang apoy. Itinuro niya ito at ipinaliwanag sa lahat. Haligi ng salot. Ito ang haligi ng salot. Ang mga mananalangin at tumatanggap ng binyag sa harap ng haliging ito ay maaaring maalis ang salot. Ang mga mamamayan ng Florence ay labis na naantig. Habang masayang lumuluha, nagbulalas sila. Salamat, dakilang Diyos, sa pagbibigay ng banal na himala sa amin. Dahil din sa takot na umasa ang mga tao at sa haligi ng salot. Maingat na nagbilin si Chen Bai. Huwag kayong masyadong umasa rito. Pagkatapos kong dalhin ang salot sa pagkakataong ito palayo sa mundong ito. Mawawalan ito ng bisa. Kailangan ninyong tandaan ng mabuti ang mga mahahalagang punto tungkol sa pinagmulan. Pag-iwas, paggamot, at maging ang pananaliksik na itinuro ko. Pagkatapos, mahinahon niyang tiningnan ng may pagmamahal ang mga kaawa-awang mamamayan. Panyanatag pa sila. Huwag kayong matakot, mga anak ko. Maaari kayong mamuhay ng magkakasama sa mundong ito. Gamitin ninyo sila ng wasto. Tutulungan din nila kayo. Panghuli, huwag ninyong kalimutan ang mga doktrina ng kulto ng salot. Pagkatapos ng salitang ito, kusang lumapit si Elena kay Chen Bai. Namula ang babae, nagpahayag kay Chen Bai. Tiyak na tatandaan namin ang inyong mga turo. Tatandaan namin ang mga doktrina ng kulto ng salot. Itatayo namin ang katedral ng kulto ng salot dito. Ipapakalat namin ang inyong mga turo sa buong mundo. Magiliw na hinaplos ni Chen Bai ang ulo ng kaibig-ibig na si Elena. Sinabi, salamat, sa hinaharap, aasa ako sa iyo. Ngayon, pakiramdam niya ay tapos na. Ang ating bida, na parang isang Diyos na tagapagligtas. Tumayo siya sa harap ng napakaraming mamamayan na kanyang iniligtas. At nagpaalam bago umalis. Kung gayon, naway hindi na kayo muling magdusa dahil sa salot. Palem, mga anak, mula sa labas ng lungsod. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng papuri sa kulto ng salot ni Chen Bai. Lahat ng bagay ay nabubulok. Ang mga nilalang ay hindi namamatay. Lumabas siya ng lungsod. Lumingon sandali. Naririnig pa rin ang sigaw. Lahat ng bagay ay nabubulok. Ang mga nilalang ay hindi namamatay. Lahat ng bagay ay nabubulok. Ang mga nilalang ay hindi namamatay. Habang malayang humahakbang, lumingon si Chen Bai. Medyo ipinagmamalaki niya at nagpapasalamat. Nakalayo na ako ng ganito pero naririnig ko pa rin ang mga tao sa lungsod na malakas na binibigkas ang mga doktrina. Ang pagkahumaling ng mga tao sa panahong ito sa pananampalataya ay talagang higit pa sa inaasahan. Ngayon lamang huminto si Chen Bai. Lumingon siya pakanan at nag-isip. Ngunit ito mismo ang gusto ko. Malaki ang maitutulong nito sa aking pagkolekta ng mga buto ng salot. Sa isip ni Chen Bai, parang nakatingin siya pababa sa malawak na mundo. Kinakalkula niya ang daan sa hinaharap para umunlad sa katapusan ng mundo. Nais ni Chen Bai na umabante pa. Hindi lamang bilang isang simpleng tao. Ang katanyagan ng Diyos ay mag-aakit sa mga tao sa akin. Makakatulong sa aking daan sa pagkolekta ng mga buto ng salot. Makakatipid ng maraming lakas. Kung walang banal na pangalan. Natatakot akong aabutin ako ng hindi bababa sa 10 taon bago ko makumpleto ang pagbuo ng mga buto ng salot. Ngayon, tiyak na mas kaunting pagsisikap ang kakailanganin. Sumeryoso ang mukha ni Chen Bai. Determinado siyang nagsalita sa sarili. Kung gayon, gamitin na lang natin ang pagkakakilanlan ng Diyos para tapusin ang dungeon na ito. Ang kanyang mga mata ay mas naging determinado kaysa dati. Ilang araw ang lumipas. Sa malaking katedral ng St. Peter, Vatican, isang lalaking may rosas na buhok na nakaasol na balabal ang nakayukod ng may paggalang sa harap ng isang Santo Papa na nakaupo sa mataas na plataporma. Nagdasal ang Santo Papa. Naway pagpalain ka ng Panginoon. Bakit mo ako hinanap dito? Ang lalaking tinawag na Santo Papa.
na nakaupo sa upuan, ay nagsalita. Ang pagkabigo sa kampanya sa silangan ay labis na ikinadismaya ng Diyos sa atin. Sinamantala ng demonyo ang pagkakataon. Pinakawalan ng salot para saktan ang mga nilalang. Binanggit ng Santo Papa na ito ang tungkol kay Chen-bai. Sa kritikal na sandaling ito, isang erehe ang gumamit ng salot para agawin ang mga mananampalataya na kabilang sa ating simbahan ng liwanag. Ang kabalyerong nakabaluting bakal sa ibaba ay ang kapitan ng pangkat ng mga kabalyero ng templo. Si Sauron. Nagtanong siya ulit sa Santo Papa. Ang ibig ninyong sabihin ay ang nagpapanggap na Diyos ng salot ay kayang puksain ang salot. Ang mga taong ito na may mahinang pananampalataya, wala ba talaga silang utak? Naniwala pa sila sa ganyang klaseng panloloko. Tumayo ang Santo Papa gamit ang kamay. Nagpatuloy. Hindi. Naglakbay siya mula Florida hanggang dito. Talagang napigilan niya ang buong salot. Nagulat si Kabalyerong Sauron. Nagtanong siya ulit para makasiguro. Talaga bang kaya niyang alisin ang salot? Hindi kaya. Malawak ang kaalaman ng Santo Papa. Umalis siya. Habang mahina hong naglalakad, hinuhusgahan si Chen-bai. Hindi. Kaya niyang alisin ang salot. Kaya tiyak na isa siyang demonyo. Pinakawalan ng demonyo ang salot. Pagkatapos ay binawi ito. Gamit iyon. Nagpanggap siyang may banal na himala. Nilinlang ang mga mananampalataya ng simbahan ng liwanag. Sinaktan sila. Ginamit sila. Pinigilan silang makarating sa langit. Narinig ito. Galit na galit ang kabalyero. Kinagat niya ng mahigpit ang ngipin. Sumigaw. Mapanlinlang na demonyo. Gumamit pa ng ganyang tusong plano. Inilagay ng Santo Papa ang kamay. Hinawakan ng isang batong estatwa sa malapit. Maingat siyang nagdagdag. Ang ereheng iyon ay nakarating na sa Vatican. Nagpadala na ako ng tao para akitin siya sa plaza. Nagpadala rin ako ng tao para tipunin ang mga mamamayan. Sinabihan silang pumunta sa plaza. Pagkatapos magsalita, huminto ang Santo Papa sa harap ng banal na sibat na nakadisplay sa isang malaking kahon na salamin. Itinuro niya ito at sinabi kay Kabalyerong Sauron, "Kunin mo ang sibat ni Longinus. Patayin mo ang demonyo sa harap ng lahat. Ipahayag mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Para sa ating Panginoon. Para sa mga mananampalataya ng simbahan. Para sa paglilinis ng kasamaan sa mundong ito." Kinuyam ni Kabalyerong Sauron ang kamao. Idinikit ang kamao sa dibdib. Matatag na sinabi sa Santo Papa, "Naway protektahan tayo ng Panginoon. Patayin ang demonyo, para malaman ng mundo ang katotohanan." Sa malaking plaza, isang maliit na batang lalaki, puno ng sigla, ay nagpapakilala sa lugar. Ito ang pinakamalaking plaza ng Vatican. Habang tumatalon-talon, nangunguna kay Chen-bai. Ang bata ay tuwang-tuwa, habang naglalakad. Sinabi sa kanya, "Mahal na Ginoo, sandali lang po. Pupunta po ako para ipaalam sa lahat na dumating na kayo. Narinig na po ng lahat ang tungkol sa inyong mga himala. Lahat sila ay sabik na naghihintay sa inyong pagdating." Huminto si Chen-bai. Masaya siyang sumagot sa munting bata. "Salamat, bata. Sige na, maghihintay ako rito." Ngayon ay naghalukip-kip siya at ngumiti ng palihim. "Haha, pagkaalis ko sa Florence, ang mga simbahan ng liwanag sa ibang mga lungsod ay hinarang ako sa labas ng lungsod. O isinara ng mahigpit ang mga tarangkahan ng lungsod. Kasabay ng pagpapakalat na ako ay isang demonyo. Ngunit pagdating dito, sa halip, isang taong hindi man lang nahawaan ng salot ang sumalubong sa akin." Tumingala siya sa langit, bahagyang ngumiti si Chen-bai. Ulong. Talagang isang maruming paraan. Tiningnan niya ang inukit na estatwa na may simbolo ng simbahan ng liwanag, na nakalagay sa lugar na madaling makita at pinagtitipunan ng maraming tao. Lumapit siya. Ang estatwang ito ay talagang mas malaki at mas mariinggol kapag tinitingnan mula sa malayo. Tumingala si Chen-bai. Matagal na tinitigan. At nag-isip, mukhang sa wakas, hindi na nila mapigilan. Determinado silang tapusin ako ng lubusan dito sa kanilang punong himpilan. Pagkatapos ay kumunat ang kanyang mga kilay. Nagbago patungo sa mas interesadong mukha sa mga paparating na pangyayari. Naisip niya, ngunit ito rin ay isang pagkakataon para ayusin ang nakakainis na simbahang ito. Na matagal ko nang hinihintay. Ngumisi si Chen-bai ng mayabang. "Sige na, tingnan natin kung anong paraan ang gagamitin ninyo." Ngayon, sa simbahan ng liwanag, isang lalaki ang sumigaw ng malakas sa gitna ng karamihan. "Halika kayo rito." Huhusgahan ng banal na luklukan ng erehe na nagpagaling sa salot. Lahat ng atensyon ngayon ay nakatuon kay Chen-bai. Isang binatang may itim na buhok ang nagdududa. Itinuro siya. Nagtanong ng malakas at mahina. Talaga bang napagaling niya ang salot? Isang babaeng may dilaw na buhok na nakatalukbong, na nakatayo sa tabi. Sumimangot. Sinabi, "Siguradong peke. Kung hindi, paano siya hahatulan ng banal na luklukan?" Sa mismong sandaling ito, lumitaw din ang Santo Papa. Habang humahakbang ng may tapang at inis,
Nagsalita siya ng malakas. Demonyo. Ang Panginoon ay nagbabana ng kalooban. Kailangan kang puksain. Nangunguna sa kanya si Kabalyerong Sauron. Mayabang siyang may hawak na malaking sibat. Habang humahakbang, ipinapakita ang kapangyarihan. Nasa akin ang sibat ni Longinus. Hindi ka makakatakas. Masamang nilalang. Pinagmasdan sila ni Chen Bai mula sa malayo. Masusi siyang nag-isip. Tiningnan ang kasuotan. Marahil ay ang tunay na Santo Papa at Kabalyero. Maging ang entablado ay mas naihanda na. Sumandal si Chen Bai. Ibinuka ang dalawang kamay. Sumigaw ng malakas sa gitna ng karamihan. O mga alipin ng maluwalhating Diyos. Dumating ako sa mundo para puksain ang salot. Paano ninyo nagagamit ang pangalan ng Panginoon ng Diyos para pagbintangan akong isang demonyo? Nang makita ang banal na anyo ni Chen Bai, agad na nagsalita ang Santo Papa. Tumutol. Lahat iyan ay kasinungalingan. Malinaw na sinabi sa akin ng Panginoon. Ikaw ang demonyo mula sa kalaliman. Ginagamit ang lason para sirain ang pananampalataya ng lahat sa Panginoon. Ngayon, itinuro ng Santo Papa ang kamay kay Chen Bai at sinabi ang kanyang mga handgal na hinuha sa harap ng mga tao para magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Una, pinakawalan mo ang salot para saktan ang lahat ng nilalang. Pagkatapos ay pinagaling mo sila. Inakit mo ang mga hindi alam ang totoo para talikuran ang pananampalataya sa Panginoon. Ang mga tao ay ganoon na lamang nadala ng Santo Papa. Nagbago ang kanilang pag-iisip. Sa gitna ng karamihan, isang babae ang nagsalita ng malakas. Talaga bang napagaling niya ang salot? Akala ko pa naman. Sumagot ang lalaking katabi. Totoo iyon. Nakita ko mismo iyon sa daan papuntang Florence. Isang pagod na babae. Hawak ang bata sa bisig. Malungkot na umiyak. Kung gayon, bakit hindi siya hinayaan ng banal na luklukan na pagalingin muna ang sakit bago siya parusahan? Malapit nang mamatay ang anak ko. Ang mga tao, 9 na tao, 10 opinyon. Nag-usap-usap ng masigla. Lumingon ang Santo Papa sa isang tabi. Nag-isip, ang takot na dulot ng salot ay nagpayanig sa pananampalataya ng mga tao. Dahil dito, ang tusong Santo Papa na ito ay sumigaw ulit. Kung kaya mong alisin ang salot, kawan ka ng Panginoon, bibigyan ka ng isang buhay. Ngunit ang pagkakamali mo ay nang ahas kang kulamin sila. Ngayon ay pinaikit niya ang mga mata. Pagkatapos ay bamulong, binibigyang diin, at ang kanilang mga kaluluwa. Pagkatapos mamatay, ay pahihirapan magpakailanman sa impyerno. Narinig ng mga tao ang mga salitang ito. Lubos silang naniwala. Isang binata ang nagbulalas. Lumalabas na ganoon pala. Isang babae sa likuran ang natatakot na nagsabi. Talagang isang masamang demonyo. Muli, ang matinding atensyon ay bumalik kay Chen Bai. Sa paligid niya ay napakaraming sigawan at sumpaan. Tapusin siya. Hatulan. Hatulan siya, kasabay ng ritmo ng mga tao. Agad na itinulak ni Kabalyerong Sauron ang sibat. Sumugod para atakihin si Chen Bai. Sumigaw siya ng malakas. Ang pananampalataya sa Panginoon ay tumatawag. Mga demonyo, mamatay na kayo. Isang nakakasilaw na liwanag mula sa pagharang sa sibat. Hinarang ni Chen Bai ang tusok ng pinakamagaling na kabalyero rito gamit lamang ang dulo ng hintuturo. Akala mo ay mahina, ngunit gaano man kalakas ang ginamit ng kabalyero. Hindi niya natinag si Chen Bai. Nanlaki ang mata niya sa pagkamangha sa nakakakilabot na lakas na ito. Nanginginig siya, kabaligtaran sa pagiging sabik ng kabalyero. Napakakalmado ni Chen Bai. Marahan niyang iwinasiwas ang kamay. Walang emosyon ang mukha. Nagsalita, sumuko ka na. Ang sibat na ito ay nakagawa na ng isang pagkakamali. Iyon ay ang sakta ng anak ng Panginoon. Ngayon, hindi na ito handang gawin iyon sa pangalawang pagkakataon. Kaya huwag mo na itong pilitin. Ginamit ang kahinahunan laban sa katigasan. Matalinong binaliktad ni Chen Bai ang sitwasyon. Maging si Kabalyerong Sauron ay nagduda na sa sarili. Nagulat siyang naisip, paano ito nangyari? Pagkatapos ng salitang ito, binalewala ni Chen Bai ang kabalyero. Mahinahon siyang lumakad papalapit sa Santo Papa at nagsalita. Sa buong paglalakbay ko mula Florence, palagi kong iniisip, bakit paulit-ulit akong pinipigilan ng banal na luklukan ng liwanag sa pagpuksa ng salot? May dignidad na nagsalita si Chen Bai ng malakas. Inilalantad sa harap ng Santo Papa, na nagpahiya sa kanya. Ngayon, nang makita-kita, isang demonyong nagkukunwaring Santo Papa. Sa wakas ay naintindihan ko na. Ang Santo Papa, na nabunyag, ay nagalit hanggang sa magbago ang kulay ng mukha. Sumimangot siya, nagngalit ang ngipin, tumutol. Haha, ako ay demonyo. Ano bang pinagsasabi mo? Ang mga tao sa paligid ay nanatiling matatag sa kanilang pananampalataya. Tumawa sila. Kinontra si Chen Bai. Hahaha. Paanong magiging demonyo ang Santo Papa? Ngumiti si Chen Bai nang may paghamak. Kinuyam niya ang kamao. Sumugod kasabay nito. At natuklasan
Kung demonyo ka man o hindi, malalaman din ng lahat agad. Nagpakawala si Chen Bai ng isang suntok mismo sa tiyan ng Santo Papa. Nabutas ito. Ang Santo Papa, tinamaan ng isang suntok, tumilapon pati ang malaking sombrero. Nanlaki ang mga mata, ang mga kabalyero sa ilalim niya. Nang makita ito, ay nagkagulo. Hinugot ang mga espada, sumisigaw. Santo Papa, pinatay niya ang Santo Papa. Bilisan ninyo, iligtas ang Santo Papa. Ang Santo Papa ay nakahandusay na walang galaw sa lupa. Galit na galit si Kabalyerong